Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O mga kabunyog, mga kabayan, talagang itong si Ramon Tulfo, matindi na naman ang post tungkol dito kay Bulacan Governor Daniel Fernando. Sa post ni Mon Tulfo, patid ni Rafi sa ni Edwin Tulfo, sinasabi niya na binugbog daw ni John Vic Rimulya. Awan ko kung totoo yun. Binugbog daw, tapos sinakal daw si Daniel Fernando. Sabi yan ni Mon Tulfo, kasi pinatawag yata sa Camp Crame. O di syempre doon ang opisina ng doon ang nag-oopisina yata doon si John Vic Rimulya. Pumunta doon, pinapunta yata itong si Daniel Fernando, governor ng Bulacan. Kinukumpronta doon sa ginawa niya sa anak ng Pangulo, ng Presidente, si Vini. Yung si Vini Marcos, alam nyo naman yata kung anong nangyari. Itong si Daniel Fernando, pag nagbabiyahe ito, may convoy. Ilang sasakyan ang nagko-convoy sa kanya. Gobernador siya ng Bulacan eh. Pagdaan daw yan sa NLEX, pag dumadaan sa NLEX, halos ino-occupy yung ilang lanes ng convoy niya. Ayaw niya na may nag-o-overtake sa kanya. Nagkataon, may nag-overtake. May nag-overtake sa convoy niya. Hinabol nila, hindi nila nagustuhan. Pinatigil. Yung pala, yung isa sa mga anak ng Pangulo ng Pilipinas. Yung si Vini Dizon. Kinuha pa yung ID. Tapos nung nakuha yung ID, nakita yata yung pangalan, natakot na ngayon yung mga alalay ni Daniel Fernando. Saka lang nila na-realize, matindi pala tong binangga nila. Yun? Siyempre, nakarating sa Pangulo, sa pamilya siguro Kilisa Araneta, kay PBBM. Pinaabot ngayon kay John Vic Rimulya. Siyempre, gagawin ni John Vic Rimulya yung niya, trabaho niya. Hawak niya yung mga na yan eh. May supervision siya dyan sa mga governors. DILG secretary siya eh. Kaya actually, nag-press ko na niyan si John Vic Rimulya. Sabi niya, matagal na daw kasi palang matagal na yan. Sabi, naghahari-harian talaga yan si Fernando. Kaya, sabi ni John Vic Rimulya, kahit naman hindi anak ng presidente, hindi niya dapat ginagawa yun. Hindi pa yata nagtapos doon. Sabi ni Mon Tulfo, pinatawag daw doon sa Krame. At pagdating daw doon, talagang kinumpronta ni binugbog daw. Hindi natin alam. Yan yung sabi ni Mon Tulfo sa niya. Sinakal, halos hindi na makahinga si Daniel Fernando. Siyempre, hindi naman papalagyan si Fernando kasi mali talaga yung ginawa niya. Kaya lang, huli na nalaman niya ang binangga pala nila, anak ng presidente. Kaya, ito mga kabunyog? Totoo yung nangyari kasi, nag-press ko na tungkol dyan si Secretary John Vic Rimulya ng DILG. Pero yung pambubugbog, hindi natin alam. Yun ang sabi ni Mon Tulfo sa kanyang post sa social media. Pero yung pangyayari na may nangyaring insidente pala doon sa NLEX yan, sa NLEX, totoo yun. Kasi nag-press ko na nga si John Vic Rimulya tungkol dyan eh. Pero yung binugbog si Daniel Fernando, hindi pa natin alam yan kung totoo ba yan o hindi. Pero siguro napagalitan, nasermonan, nalastada ni John Vic Rimulya. Kasi syempre, niya yan, governor yan, under niya yan bilang SILG, Secretary of Interior in Local Governments. Syempre, kailangang mag-report din siya sa presidente, si Rimulya, si John Vic, magre-report siya kung anong ginawa niya dito kay Daniel Fernando. Niya yan eh.
ah, yung paano dinisiplina si Fernando sa ginawa niya. O bagamat humingi naman daw na ng tawad itong si Daniel Fernando sa presidente, pero ayaw pa rin palampasin ni John Vic Rimulya na hindi ito madisiplina. Kaya pinatawag ni John Vic Rimulya. Pero kung yung yung sabi ni Montulfo na binugbog, sinakal pa daw, hindi na natin alam gaano katotoo yung pangyayari na yan. Ang sabi yan ni Montulfo. Ito kasing si Montulfo, marami tong intriga eh. Maraming chismis itong si Montulfo, hindi natin alam. Pero yan na nga, yung pangyayari na yan tungkol sa kay Daniel Fernando at sa anak ng Pangulo, totoo yan. Totoo yan. Kasi nag-press ko na nga tungkol dyan si John Vic Rimulya. Wala pa namang statement na linalabas yan si Daniel Fernando kung ano ngang nangyari. Pero sigurado, grabe ang pagsuri niya dyan sa nangyari na yan. Sabi nga kasi ni John Vic Rimulya, malahari kasi siya kung umasta eh. Akala mo daw hari. Gusto suluhin yung mga lanes ng NLEX, may wangwang, tapos may mga armado pang kasama. Pag ino-overtaken, nagagalit. Ay, yung problema, anak ng Pangulo yung nag-overtake sa kanila, nagmamadali rin siguro kasi pauwi ng norte. Ayan yun. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.